computer. Hello, Ate Grace! Kamusta ka na? Yes, Magandang hapon. Kuya Ben. Magandang hapon sa'yo. Medyo mainit na sa Bicol ngayon. Hmm. Pero the other day, Kuya Vince, nilindol kami. Huh? Talaga? Gaano Yes, kalaki ang lindol nyo? 4 point something, 4.8 ba yon? Hindi I naman just mahina forgot. lang. Wag lang Mahina 6 lang, pero plus. yes, nahilo-hilo din sila. Pero dito sa amin, hindi namin ramdam. In Naga City, they were able to figan yung parang center nung ano. Oo. Kailangan Okay, pansinin so ko. Kailangan pansinin ko. Ang ganda ng kilay mo. thank you. Drawing natin. Oh, di Okay, ba? so Drawing na welcome drawing. tayo. Welcome natin lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong hapon, Kuya Vince. Yes. Uh, this is the 1st December 2023. Yes, Dito po December sa 2 ating tayo program, ngayon. Oo. yes, dito sa ating programang A Day with Ate Grace and and Kuya Vince. Yan. yes. Yan. So medyo Ganda. medyo mas maganda-ganda ngayon ang signal namin. Though medyo Oo. may konting interruptions. Pero bago tayo tumuloy-tuloy, Kuya Vince, manalangin muna po tayo. Hingin natin ang pangunguna ng ating Diyos na banal sa ating gawain ngayon. Ang maraming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sapagkat sa muli kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makaniig ang bawat isa sa program ito. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat bahagi ng aming pag-uusapan ngayong. Bigyan mo po ng karunungan at basbas ang bawat isa sa amin, si Kuya Vet, ako, maging sila Kuya Searchy, Kuya Ariel. Lord, you're going to bless them, oh God, in the name of Jesus. Lord, we also pray for perfect health para kay Sister Lelaine, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat sa Jesus. Amen. Amen. Yan. Amen. O anong ating pag-aaralan ngayon? Nasa lesson 3 tayo, di ba? So, ang ating pag-uusap for this day ay bahagi ng ating series Alan Kuya Vince doon sa discipleship. This is lesson 3 na level 1. This is righteousness by grace. Tuntua naman ako kasi yung pangalan ko laging Mm-mm. pinag-aaralan natin. Oo, yung biyaya o favor, unmerited favor na sinasabi natin, and that is grace. So, katwiran, pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Yun ang ating pag-aaralan ngayon. So, idire-diretso ko na Kuya Vince. Diretsuhin Yes, ko na. go. Oo. Ito yung ating introduction dito sa ating pag-aaral. Sapagkat ngayon po, we are going to look at the subject of righteousness by grace. According to Romans chapter 3, verses 21 to 23, now the righteousness of God without the law is manifested, being by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have come short of the glory of God. Yan po ang sinasaan 21 to 23 na ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa kalooban. So notice that scripture says, but now the righteousness of God without the law is manifested. Andito na yung righteousness ng Diyos na wala yung batas o yung wala commandments. Nag-manifest na sa atin. Meron pong tinanong na isang lalaki, ang tanong ay, what do you think to do in order to go to heaven? He responded that 10 commandments, be faithful to his wife, live a moral, a number of other things to do, sabi niya.
Do you know what, in order to go to heaven, to be in God's presence or in His kingdom, you have to have a righteousness that equals God's righteousness. I beg your pardon, sabi nung lalaking tinanong. Righteousness that equals God's righteousness? Sabi niya, ang hirap nun There's one who can have a righteousness that equals God's. Only one person's righteousness, and that was Jesus Christ. Sabi po nung tinanong. You have the point, sabi naman nung nagtatanong. That is right. And none of us in our own selves have the law or commandments perfectly. Wala talaga. Outward, inwardly, but we need a righteousness that equals God's in order to be for Him. Yan ang napakaganda. Tutunan natin dito sa sinasabi po ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3 na walang on sa standard ng Diyos. Lahat ay nag-fall short. So ano gagawin natin? Meron akong gustong i-share lang diyan ng konti Kasi yung pastor ko, si Pastor Ricky Sarto ng CCF, we are talking about Mary. So sabi ko, paano yun? Kung if all of us fall short of the glory of God, paano si Mary? Di na po fall short of the glory of God din siya kasi tao naman siya eh. 'Di ba? Tapos paano yun? Kasi the way we look at her, parang siya, super bait, walang pagkakasala, para siya ay magdalang tao kay Kristo. So it is just parang natin, parang assuming tayo na kasi walang kasalanan si Jesus, hindi siya pwedeng magdalinan. Oo. Pero yun pa rin grace pa rin pala. Grace ang nangingibabaw. Kaya ang tawag sa kanya, Mary full of grace, di ba? Kasi talagang ang grasya ng Diyos talaga para sa kanya. Kaya kung sa kanya pwede yon, I'm sure naman she tries her best not to sin, di ba? Hindi naman natin kukwestiyonin yon at hindi na natin pag-uusapan yon. Pero talagang full of grace, di ba? Full of grace. Kaya tayo, kung si Mary pwede ng ganon, pwede rin tayo. Kasi wala tayong pinag-iiba kay Mary. Di ba? Yes. That is what we're talking about. Di ba? Yun yung talagang yung righteousness natin. If you really do the commands of God, you are faithfully obeying God's laws at yung kanyang expectations at talagang sinasamba mo siya in everything. Ganon din si Mary. Pero hindi siya perfect. Kaya yung grace ni God pumapasok doon, 'di ba? Sige na, tuloy mo na. Kaya so dito, yung tinanong kanina, yung sinasabi, kinikwento ko sa inyo, paano ba siya makakapunta sa langit? Yung sagot niya, gagawin niya susundin niya yung 10 Commandments, magiging faithful siyang asawang babae, mamumuhay siya ng may moralidad, at marami pang bagay na gagawin. Pero, pag tinignan po natin yung righteousness na sinasabi niya, nag-fall na yun, short na yun. Marami nang sumubok pero walang nakagawa. Gumagawa ng mabuti, pero walang perfect except kay Jesus lang. Sabi nitong nagtatanong, kailangan natin yung righteousness that equals the righteousness of God. Parang ang hirap. Pero, yung mahirap na yon ng Diyos. Ang kailangan lang ay manampalataya doon sa ibinigay ng ating Ama who is the one and His provision for us as our Savior who is Jesus. Yun yung pananampalatayanan lang natin. Kasi yung righteousness na yon, who was sent by the Father, ay ang siyang nung ating righteousness din.
habang pag-aaralan po natin ang dire-diretso. So, Kuya Vince, idiretso ko pa ba dito sa ano? O Nasaan ikaw ka na? na? Nasaan ka na? In Nasa the Greek na ako. pangatlo. Oo, dito sa that is exactly what it's. Tuloy mo na yan. Sige, tigatlo Okay, tayo. diretso ko na po. So, dito po sa 21 and 22, ang sabi dito, but the righteousness of God without the law is manifested, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all that God offers you and me is a righteousness that is through faith in Jesus Christ, pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. At ito ay para sa lahat at sa lahat ng nananampalataya doon sa tinapos si Kristo doon sa. There are two kinds of righteousness. The righteousness of man, yan. Yung righteousness of man, yung sinasabi natin gagawa ko ng mabuti, magiging mabuting asawa ko and all, that is the righteousness of. But the second righteousness is the righteousness of God. Very best behavior na sinasabi ko kanina, the good works akala nila yon yung paraan upang makapunta sa langit. Biblia, yung ating kabutihan dito ay basahan lamang sa harap ng Diyos. So wala siyang halaga at walang saysay. The righteousness of man is really always falling short. Laging tinimbang ngunit kulang. But that can't make you acceptable before God kahit ginawa mo na ang lahat. So righteousness that equals God's righteousness, and He is offering it to you and to me. Ako tinanggap ko na yung righteousness na in-offer ng ating Ama sa Kristo Jesus. And the righteousness of God that is without the law. So, wala na po na makakasagabal pang sasabihin natin, hindi na yan. Kasi itong righteousness ng Diyos na ito is Jesus, tinapos niya na lahat yan. Siya nang gumawa ng lahat. The law, the Ten Commandments, He perfected that para na ang gumawa ng para sa atin. Tinapos niya na po yan. So, ang kailangan lang natin ay tanggapin natin yung ginawa ni Kristo. The righteousness of God will be upon us because Jesus, the righteousness of God. So, pwede natin sabihin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Di ba victory yon, Kuya Vince? Yes, amen. So, idediretso ni Kuya Vince, ang sarap pakinggan nito. Dire-diretso sa biyaya ng Diyos. Okay, let's go. Go ahead. In the Greek, there is no indefinite article, which means that this text is really saying God is offering His own righteousness without law. Walang kailangan sundin na batas. Walang kailangan dahilan, walang kailangan kung ano. Kaya yung righteousness niya, in-offer niya para sa atin. Diba? Nandyan siya. So, hindi kailangan maging mabait tayo para makuha natin yung righteousness ni God. Hindi. Andyan siya. A righteousness that is according to law is a righteousness of doing, earning, and achieving in order to be accepted before God. By works, hindi yan by works, no? Ginagawa natin yan kasi talagang kailangan, no? So, yung di ba? Asa na ba yun? All the world religions today think you have to do, earn, and achieve in order for God to accept you. The word gospel means good news. Kumbaga, ibinibigay sa atin. Hindi tayo yung nagbibigay. No? Good news para sa atin. And the good news of God, the gospel, is that God is offering His very own righteousness and acceptance to all who will believe in what Jesus Christ provided. Pinrovide, nandyan.
Hindi natin paghihirapan para makuha. Nandyan siya, pinrovide, binigay. His death on the cross for our sins, inputting to us the righteousness that equals the law. So hindi na natin kailangang umayos pa para makuha natin. So nandyan siya, binibigay siya. So ang gagawin lang natin, tatanggapin natin, yayakapin natin. In this, the righteousness of God that is part from the law without us doing, earning, and achieving. And it comes through faith in Jesus Christ. Alam mo yung faith na yan talaga. Grabe. Alam mo ba, kanina, galing ako Mega Mall. Pinaayos ko yung kotse nung Sabado. Maganda na, ganyan. Nagamit ko siya 3 araw, sunod-sunod. Tapos kanina, bigla-bigla, itong aking pastor nagyaya mag-lunch at may nagyaya daw ng lunch sa aming dalawa. O di, hindi naman ako makahindi. Di ba? So, sige, go. Di drive. No? Pagpunta doon, sabi, parang hindi ko gusto ang tunog ng kotse. Sabi ko ganun, sige. Alam mo ba, pag start ko, pag uwi na, ayan na, dudududududu. Sabi ng kotse. Sabi ko, nasa Mega Mall ako. Ang aking talyer, yung aking mekaniko, nandito sa Pasig. So, sige, namamatay siya. So, press ako ng press na, kaya ang daming gasolinang nagasta nun kasi press ako ng press ng para hindi mamatay. So, sige, go. O di nagbayad ako sa paglabas, pag-exit, namatay. O di start na naman ako. O di. Tapos, syempre, pag bababa, magbe-brake ka, alisin mo yung paa mo sa deselinador o doon sa gasolina. O di mamamatay na naman siya. O di, pababang ganun. Di syempre, bababa ka nasa 3rd floor ako Third level So, yung pagbabang ganun, wala akong patay siya. Tapos dadaan naman, i-on ko na naman siya. Pag-aandar, papunta doon, pagbaba na naman, mamatay na naman siya. Ganun siya. Simula Mega Mall hanggang Pasig, hindi ako natakot. Kasi sabi ko, kasama naman kita agad Ba't ako kailangang Kaya matakot? nga. Nangyari na sa akin yan. Nadala ko naman sa Although, dito lang sa bahay yon hanggang sa Talyere, ang lapit-lapit lang. Nadala ko naman sa Talyere. Bakit hindi ko pwedeng dalhin ngayon? What is the difference? Yun yung sinasabi dito Yung difference, walang difference. Kahit malayo o malapit, yung pupuntahan ko ng parehong sitwasyon na palyado yung sasakyan, aalalayan ka pa rin ni God. Andyan pa rin siya. That is what you call faith. Yung faith, hindi nagbabago. Kailangan hindi magbago. Hindi ko mas malayo, di ba? Hindi ko mas malayo na wala kumonti ang faith mo. Hindi ganon. Kaya malayo, kaya malapit, ang faith mo pareho din. So yung faith na sinasabi dito, yun yung through faith, yung righteousness na naniniwala ka doon sa righteousness na yon. Yung paniwala natin na tayo ay magiging maayos sa lahat ng ito para mas matanggap natin talaga kung ano yung righteousness na binibigay ni God. Yung kaayusan natin ng puso, yung faith, yun lang yung hinihingi ni God. Magtiwala tayo kay God. Tutuloy ko na to. How was Abraham, the Jewish forefather, saved? The Bible says he believed, God believed. He believed God. Believed the promise God gave him. That is exactly what I was talking about regarding the car kanina. I believed. And then righteousness was imputed to his account. Diba? Kasi yung naniniwala ka, yun talagang kailangan The fact that Abraham was declared righteous by God, before God, through his faith, was not just for him alone. We read in Romans 3:21-22 that the man is declared righteous through his faith. In Jesus Christ. In Jesus. Diba? The Bible says that because of the payment Christ made
on the cross, when He shed His blood for our sins, righteousness, right standing, yung ating tamang pagsamba sa Panginoon and everything, will be imputed to any person's account who simply believes upon Christ. So it's just simple. Simple. Ang hilig kasi natin, ang hilig kasi natin ng maraming kwento, ng maraming komplikasyon. Hindi. Komplikasyon. Simple lang. Na tayo, simple lang ang gusto ni God, maniwala lang tayo. Yun lang. Itutuloy ko na ha, para sa pag-ano natin, pagkatapos natin sa questions na lang tayo, no? Romans 5:17 says, "For if by one man's offense, death reigned by one. Death reigned by one. Much more that which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ." So, okay, wala na tayong effort. Ang simple. Wala na tayong effort. Walang effort. Mananampalataya lang. Oo, mananampalataya lang. Huwag na tayong mag-intindi ng kahit na anong dapat gawin para makarating ng langit. Simple lang, manampalataya tayo kay Jesus. Ayos na yon. Okay na yon. Hindi na tayo mag-aalangan o mag-iisip ng masama or, hindi ba? Simple. Kay Kristo lang. 'Di ba? God is offering you a gift of righteousness. Pag sinabing offering, binibigay ng libre. Yes. Diba? Ino-offer eh. So, ibig sabihin, hinahain na sa'yo. Kumbaga, Grace, punta ka dito sa bahay, ipagluluto ka ng ganito. Sisingilin ba kita? Hindi. Hinain mo yon. Ganon din yung kay God. Hinain niya yung righteousness sa atin. Nandyan siya. Walang cost, walang dahilan, walang kahit na ano. A gift of righteous, right standing before Him. Yun yung kailangan lang natin kasimple-simpleng bagay. A gift does cost something, but not to the person who receives. Diba? If you gave me a gift and asked me to pay for it, it wouldn't be a gift. Di ba? Hindi gift yun. Yun ay, anong tawag doon? Bilin mo to. Pinabayaran mo sa kanya. Di ba? Nagbayad na nga si Jesus. Tapos na nga. So, wala nang kailangan bayaran. Zero balance, di ba? Lagi ko nakikita sa TikTok yun yung paid in full. Na zero yung anong tawag dito, yung resibo niya, puro 00. Hanggang sa baba, 000. 0.00. Wala talaga, paid in full. Walang backlog, walang kahit na ano. Walang natira kahit ano. Walang natira. Lahat na yon, no? So, binigay na niya ng buong-buo. And this gift of righteousness, acquittal. Hindi na tayo liable. Acquitted di ba? Acquittal. And right standing before God comes through faith in Jesus Christ. Alam mo, recently, iba ang nararamdaman kong mga bagay-bagay. Kanina, first time ko nakakilala dito sa mamang ito. May isa pang tao na first time ko na nakilala doon sa aming lunch. I've seen him before. Apo siya ni Carmen Rosales. Kilala si Carmen Rosales? Oo, na naging guerrilla. Oo. Si Carmen Rosales na naging partner ng tatay ko nung araw. Nung panahon na siya ay binata, na nag-artista yung tatay ko. Siya yung unang kapartner. Nasunog lang ang kanilang mga pelikula, kaya tinigilan niya na kasi parang hirap na hirap siya. Kasi nung araw, ikaw lahat gagawa ng stunts mo, hindi naging magtataho. Kinukwento ng lola ko, naging magtataho. Nakapaa ang magtataho nung araw.
Hindi nakapaa. So, kami sa ditsina siya, nakaroll yung ganyan, at nakarolyo din yung pantalon. Tapos nagbabuhay. Nakapaa siya, naglalakad taho. Yan ang kwento ng lolo ko. Na awang-awa siya sa papa ko. Kanya, pinatigil niya na. Kaya nag-aral maging doktor ang tatay ko. Ito yung kapalit na artista. He. Okay. So, yun yung nakita ko, sabi ko, bakit ganito? Ang dami kong deja vus lately. Alam mo yung deja vu? Yung parang nakita ko na to. Parang galing na to. Alam ko to. Meron akong pinapanood na pelikula. First time ko naman pinanood yung pelikula. Alam ko. Pati yung scene, liligo dito, itatapon na ganun yung babae. Alam ko. Ibig sabihin. Very familiar. Seems like so familiar. Oo, hindi eh. Nagugulat ako, kakaiba siya ngayon. So, maraming nangyayari eh. Diba? Na I can only attribute that to faith. Kasi nga, God, parang sinasabihan ako ni God na, oh, gugulatin lang kita. Gugulumihanan lang kita ng konti. Oh. Hindi naman ako natatakot kasi alam sanay ko. Sanay ka na. Sanay na ako sa ganyan. At ano lang lately talagang grabe as in sunod-sunod. Na dati naman nagde-deja vu ako, pero bata pa ako noon. Nung naging Christian ako, ngayon lang ulit nangyari yung deja vu. Kanya, ayan. Ako, ina-attribute ko yan sa faith. Nag-ano nga ako eh. Merong sinasagutan para malaman mo kung ano yung spiritual gifts mo. No? Kung sino ang nakikinig dyan at gusto nyong magkaroon ng link na yon, magsabi kayo sa ating ano dito para mabasa ni Kuya Serge or kung sino man at maipadala yung link na yon na malalaman mo ang spiritual gifts mo. And one of my spiritual gifts, yung first three ko, one is discernment, second is teaching, third is faith. Third. So ibig sabihin, ang ganda nung ano, kasi habang tumatanda pala, nag-iiba yung spiritual gift na pumapasok sa'yo. Kasi iba na yung mga concerns mo habang tumatanda ka eh. Katulad ngayon, hindi na ako masyado sa leadership kasi medyo may edad na, sige-sige lang ako, parang ang leadership ko is nakaukit na sa utak ko, hindi na ako masyado mag-e-effort sa leadership, 'di ba? So kanya okay na ako ngayon. Kaya ako solve ako dito sa pinag-aaralan natin. The righteousness of God. Solve ko. Righteousness by grace, yes. Ako din. Solve ko. Sobrang ang ganda-ganda. So, mamaya pag Kuya Vince, meron tayong mga tanong na sa natin at mag-i-enjoy sila, mas maunawaan nila ng mas malalim yung ating pinag-aaral dito sa ating usapin on righteousness by grace. O sige, magpo-pause muna tayo para sa isang kanta. Kanya ibibigay na natin to kay Kuya Serge. Kuya Serge, take it away. Yes, take it away, Kuya Serge. Baka kung si Kuya Arya lang naka-duty, any one of you, hindi lang natin natanong kung sino yung duty ngayon. Pero, John, take it away sa side natin. Chord on this tongue, ayan. Hello! We're back! Ayan. Yes, we're back again. Balik tayo dito sa mga exciting questions. Mapalalim natin ang ating kaunawaan, Kuya Vince, dito sa ating pinag-uusapang righteousness by grace. O ang katwiran sa pagitan ng kaganda ng Diyos. Napag-usapan na natin kanina yung iba mga passages mula Romans chapter 3 verses 21 to 23. At ngayon, meron tayong tanong, is the righteousness that we need a righteousness that we can produce?
katwiran na kailangan ay kaya nating gawin sa ating sarili? Ang sagot ay galing din po sa salita ng Diyos. Ating matatagpuan mula po sa Titos, Kabanatang 3, Talatang 5, na sabi po, not by works of righteousness, but according to the mercy He saved us. According to His mercy, He saved us by the washing of generation and renewing of the Holy Ghost. Ulitin ko, ate. Ulitin ko, ha? Yeah. Titus 3:5, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Okay. Yes. Go ahead. Okay. So, yun, ganda ng kasagutan dun sa tanong na, is the righteousness that we need a righteousness that we can? Hindi po. Hindi natin kayang gawin sa sarili natin sapagkat yung katwiran sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi rito, but according to His mercy, He saved us. Sa pamamagitan pa. So yung awa ng Diyos kasama yung sa kagandahang loob. At hindi po natin sariling trabaho yon. Ito ay libre, katulad nung in-explain ni Kuya Vince kanina, this is a gift. When you receive a gift, you do not pay for it. Ang iba, parang kinulangan doon sa ginawa ni Kristo, gusto pa nilang magdagdag ng trabaho sa sarili nila. Hindi nila alam, nakakaawa nga sila kasi hindi nila nauunawaan kung ano yung ibig sabihin ng righteousness by grace. Ang gusto nila, righteousness by their own. Hindi aabot sa langit yun, hanggang dito sa lupa lang yun. Dahil sa harap, basahan lang po yung mga yun. Sapagkat ang tanging paraan lamang upang tanggapin natin ang katwiran ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. At ang kagandahang loob ng Diyos ay si Kristo na bayaran yung ating mga kasalanan at hindi na po tayo ang magbabayad. Nabayad na. Libre. Libre doon na tayo doon sa konsensya ng ating mga kasalanan, di ba Kuya Vince? So, ano pa yung ibang tanong na? Oo. So, dito tayo sa 2 Corinthians 5:12. What kind of righteousness do we need? Basahin muna natin ng 2 Corinthians 5:12. For He has made Him to be sin for us. Si Jesus Christ yan. Siya ang naging kasalanan for us. Who knew no sin. So, hindi siya affected. Alam mo, yung hindi talaga siya, alam ko ngayon, nakikita ko, kasi there was one time na God and I was talking, na in not so many words, He just looked at me and said, hindi siya affected sa sin. Hindi talaga, parang nagagalit siya dahil makasalanan tayo. Pero kung ano yung kasalanan natin, hindi siya affected. No? He knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him, kay Jesus Christ. Ngayon, yung nakikita ko dyan na righteousness of God in Him, I do not know kung nakwento ko na ba yung nakita ko siya na in human form? Nakwento ko na ba yun? Natatandaan? Okay. May vision ako. Oo, ulitin ko yung kwento, no, para sa mga hindi nakadinig nito. May vision si God na binigay sa akin one time. Matagal na to, siguro to mga 10 years ago, something like that. Or even longer. Hindi, mga 20 years ago siguro. Nakita ko na si Jesus Christ from pitch black, nakatayo. Ang nakakaasar doon, naka-extended sleeve siya na puti. So kita yung
linya na karpentero siya, di ba? Naka-jeans. Of all, yung pa naman yung gustong-gusto kong suot ng isang lalaki. Pagkatapos, din nakita ko, ay, si Jesus, takbo ko sa kanya. So, pagyakap ko nakaganyan ako, matangkad siya eh. Siguro mga almost 6 foot. Pag ganyan ko sa kanya, nakayakap ako, yung tenga ko tumama sa puso niya. Kaya alam ko, human yung nakita ko. Tapos, tugtog, tugtog. Ay, takot to, takot. Tapos sabi ko, tapos kinapa ako, oh my gosh, ba't ba ako nakayakap dito? Gumanyan ako. Sabi ko, I'm so sorry, Lord. Gumanon ako. Parang nahiya ako ba na, na ano ako, na naapektuhan ako doon sa katawan niya. Nakayakap akong gano'n. Tapos gumanon ako. Lumayo ako ng malayo, malayo. Nung palayo, nakaganyan siya sa akin. Yan, kaganyan. Sabi niya, telepathically, sinabi niya sa akin, I understand. Yung I understand na yon, daming, ang daming pinaliwanag na sa akin tungkol sa homosexuality, yung kung ano yung kailangan ko maintindihan sa homosexuality, na which is tinuturo ko ngayon. Tapos itong recently, naalala ko ulit yung episode na yon. Iba na yung sinabi niya sa akin tungkol dito na to him to be sin for us. Although naging sin siya for us, he knew no sin. So hindi niya kilala yung sin. Kasi si God, alam niyo yan, malalaman nating lahat yan kung anong pakiramdam yan pag nasa langit tayo. Kasi pag nasa langit tayo, we will not know about sin. Hindi na natin, hindi, sinless tayo, banal tayo pag nasa langit tayo. Hindi na natin maaalala lahat ng struggles. Ako lalaki ako doon, although hindi na issue yung sex doon, hindi na kasi wala nang procreation doon eh. Dahil ewan ko lang, baka meron pa rin, pero kung ano yung ginawa ko sa katawan ko, wala nang marka sa akin yun. Hindi na, yes. wala, Tapos wala. na eh. Hindi. Linis na yun eh. At saka, iba na eh, renewed body na tayo eh. Glorified form sa langit. So, Yes. alam niyo, kung makikita niyo yung post, yung aking profile picture, kaya tuwa ako doon sa profile picture na yon. Kasi yung edad ko doon siguro mga 22, ganyan. Mga ganon. Eh, never ko nakita ang sarili ko ng lalaki nung 22. Mga ganyang edad o teenager. Never ko nakita ang sarili ko na lalaki ako. Kaya pag tinitignan ko yan, ganyan pala itsura ko pagka Ang nung gwapo panahon ko ko, pala. nung bata ako, kung hindi ako nakababae, kasi nakababae ko ng ganyang panahon eh. So, iba talaga. And yung righteousness ni God, it's through Christ eh. Yan yung sagot dun eh. What kind of righteousness do we need? It's through Christ eh. Hindi ba? At ang gusto ko dito sa Bible verse na to, who knew no sin? Kaya hindi ko makalimutan ikwento sa inyo yung kwento na yon, na itong later na pinapakita niya ulit sa akin yung mga ganong episodes naming dalawa ni God. Every time na kinukwento ko, may bago na naman siyang sasabihin sa akin. Ito yung huling-huling niya sinabi sa akin na hindi siya affected sa sin. Hindi siya affected sa sex na issue natin sa sex. Hindi siya affected dun sa mga issue ng gender. Hindi siya affected doon na kung gusto ng transgender ng pronoun na babae, wala siyang problema doon. Kasi hindi naman niya issue ang gender. Wala naman silang gender. Although silang gumawa noon only for the form of multiplying, procreation, para dumami. Pero, hindi yon para gawing baboy na ginawa ni Satanas. Binaboy niya ang sex ni Satanas. Binaboy niya. So, yung kasalanan, naging kasalanan siya. Actually, hindi kasalanan ng sex in the right form and way. Yung talagang sa babae at lalaki lang. Yun yun. Yun yung tama doon. Kanya,
nagkakaproblema ang tao, yung ultimo mga Christians na hirap diyan sa issue ng transgender na yan. Sabi, kanina may kausap akong ganyan. Alam mo, ikaw lang naman na may problema, ikaw lang naman nag-iisip na nahihirapan ka na tawagin siyang babae dahil meron daw siyang nakilala na ang ganda-ganda. Hindi, galit na galit sa kanya, tinawag niyang sir. Ang ganda-ganda, tatawagin mong sir. Di ba? Sino may problema? Naging problema nung transgender kasi binastos mo siya. Yun ang dating sa kanya, binastos mo siya eh. Ikaw, hindi, you're just being pinupuwersa ng Kristiyanong ito, pinupuwersa niya yung righteousness niya doon sa tao. Which is, wala siya doon eh. Hindi siya yun eh. Wala siya sa realm na yun. Ikaw lang. So ano nangyari sa'yo? Self-righteous ka ngayon. Yes. Pharisee ang dating mo. 'Di ba? Yes. So paano ka makaka-share sa isang taong wala sa righteousness kung ikaw nagpapaka-righteous? Feeling mo ang bait-bait mo. Feeling mo ang banal-banal mo. Wrong. Very wrong. Very, very wrong. May kwento ko, Kuya Vince. May kwento ko kanina. We went to Naga with my daughter. Papunta kami ng bus terminal. May sakay kami na gay. Fulang makeup, mahabang hair, blonde hair. Tapos, sabi ko, excuse me, te. Ganun ang sabi ko. Tapos, when we get down from the tricycle, sabi ng anak ko, di ba lalaki yun? Sabi niya sa akin. Ba't tinawag mong te? Ko, magagalit yun pag tinawag kong kuya. Sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, the voice is like a man. Sabi niya. Sabi ko, okay lang yon. Sabi ko. Mahal din naman siya ni Lord. Sabi ko sa kanya. Yun, minsan dahil nahihirapan din silang umintindi. Kasi nga, yun nga. Ang may problema, yung Kristiyano. So, ini-educate natin ang Kristiyano ngayon. Magsitigil kayo. Stop being self-righteous in front of sinners. You can be self-righteous in front of me. Because ako, wala kang problema, tawagin mo akong sir. Yung ma'am nga, nakakaproblema ako eh. Pero tinatawag ako ng hindi righteous ng ma'am sometimes. Kasi, mukha pa rin naman akong babae somehow na maiksing buhok. Kahit magpakalbo yata ako, wala akong magagawa. This is as far as I can go. Ang iksi-iksi na ng buhok ko, hindi na ako nagpapahaba talaga ng buhok. Hindi na ako nagkukulay ng buhok para wala ng issue. Pero ganun pa rin. Anong gagawin ko? 'Di ba? So, this is as far as I can go. Ngayon, dati nagagalit ako pag tinatawag akong ma'am. O, di napapaka-self-righteous ako sa kanila. Ano bang malay niyo? Yes. Itong mga tao na to, ang tingin ko sa sarili ko ay lalaki na ako. Bakit? Nakalagay ba dito? Tawagin niyo akong sir? Nakalagay ba dito na ako ang nasa isip ko ngayon, ang nasa isip at puso ko ngayon, binago ko ng Panginoon, lalaki na ako. Nakasulat ba dyan? Nabasa ba nila yon? Siyempre, hindi. They take me face value. Kaya yan eh. Di ba? We would like to be like Christ. He knew no sin. So yung kasalanan natin ng pagiging self-righteous, it is a sin, mga kapatid. So let us stop. Let us be righteous. By faith, alamin natin na ito ang tama. By faith yan. Walang problema si God kung tawagin mo siyang ma'am. Walang problema kung tawagin mo siyang te. Diba? Pag nalaman pa niya na ikaw ay pastor, ikaw ay nagba-Bible study, nakita mo siya, naging kaibigan pala ng kaibigan mo, at nakita ka, naku, yan yung bumastos sa akin eh. Babalik ba siya? Hindi siya babalik. Dahil nabastos na siya eh. Akala natin hindi pambabastos yun. Pero pambabastos yun.
'Di ba? Kanya mag-iingat tayo. Let us be like Christ who knew no sin. Tanggalin natin ang kasalanan. Tanggalin natin ang kasalanan. Because self-righteousness is a sin. Okay? So, kanya, hindi kailangan eh. Tama na si Jesus eh. Pag nasa iyo si Jesus, pupunta ka rin sa ganitong mindset. Simple. Huwag mo nang ikomplika. Wag na nating gawing paaway ang ating mga kilos at salita. Kailangan payakap ang ating kilos at salita. Diba? Ate? Okay. Number 3 ka na. Okay. Number 3, ito yung tanong, how do we receive this righteousness? Paano ba natin tatanggapin ang righteousness na ito? Napag-usapan na natin ito kanina sa Romans chapter 3 verse 22. Even the righteousness of God. Ako na mabasa, ate. Ako na mabasa. Okay, para go ahead. Dire-diretso. Romans 3:22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all of them that believe, for there is no difference. Ako, ang ganda niyan, ate. Sige, go. Kaya nga, ito, yon nga. Ang ganda-ganda, wala ditong sinisino at kinikilala na Polano ay mas righteous kasi hindi ito bakla. Ito ay straightforward. Walang ganon. Hindi ganyan ang pagtanggap ng righteousness ng Diyos. Sabi dito ay by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. So doon sa mananampalataya, siya yung tatanggap ng righteousness na pinag-uusapan natin dito. Kung wala kang panay, you will never receive this righteousness of God. That equals the righteousness of God. So kaya nga, pag nananampalataya ka kay Kristo, ang tawag mo sa sarili mo, you are the right in Christ Jesus. Righteousness na tayo. Mula nung tumanggap tayo kay Kristo, tinanggap din yung righteousness na kapantay ng righteousness ng Ama dahil kay Kristo Jesus. Madali lang. Hindi ka mananalangin ng kung ilang whatever. Kung ano mang gagawin mo, magsasakripisyo ka. Hindi yon. Napakadali po sa Romans 3:22. Manampalataya lang po kay Kristo Jesus na siyang nagbayad ng siya ang naging kasalanan katulad nung sinasabi ng 2 Corinthians 5:20, siya na hindi kilala at hindi nalalaman ng kasalanan ay naging kasalanan para sa atin pang tayo ay tumanggap ng katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na siyang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Ilan lang, manampalataya lang, Kuya Vince. Ang iba nag-iisip pa, tumanggap na kay Kristo, hindi pa nila sigurado kung sila ay ligtas. Nakakaawa. Eto, simple lang, mananampalataya lang tayo. At sa pananampalataya natin yon kay Jesus, ating tatanggapin ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. So, simpleng-simple lang. Ang problema natin ngayon, tayo na pinatawad lang. Tayo na tumanggap lang ng katwiran ng Diyos pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dinidiscuss si Kuya Vince, napaka-judgmental natin, Kuya Vince. Minsan. Naalala ko yung judgmental talaga. Ako si Vice Ganda. Aminado naman siya na yung kanyang ginagawa ay ganon talaga. Naunawaan natin pa natatanggap at hindi niya pa na meron palang libreng katwiran mula sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pero mahal din siya ng Panginoon. Pero marami po tayong
na hinuhusgahan natin siya. Naalala ko yung kanilang away ni Christopher Min. Nagbabatuhan sila. Pagka hindi mo pa kilala si Kristo, hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, hindi mo pa kilala ang pagmamahal ng Diyos sa atin, katulad ng sinasabi ng John 3:6, hanggang ganun ang gagawin mo. Once upon a time, tapos minsan nga, paminsan-minsan, bumabalik pa tayo sa ganong estado ng buhay natin. Pag may nakita tayo, kahit kapwa Kristiyano natin, minsan nahuhusgahan natin dun sa kanilang mga ginagawa. Samantalang, pag tinignan natin ang salita ng Diyos, yung mga nagagawa nating kasalanan, God is not at God is not taking it against us anymore. Kasi ang nakikita sa atin ay ang Kristo na ating tinanggap at pinanampalatayanan na nagbayad ng mga kasalanan. Kaya wala na, erase na lahat ng ating kasalanan, hindi na nire-record yung lahat. Ang nire-record na ng salita ng Diyos, yung lahat ng mabagawa natin mula nung tayo tumanggap kay Kristo. Kaya dapat maunawaan mga tao na sa Ephesians 2:10, ginawa para sa mabubuti, ay tayo ay inihanda ng Diyos mula pa noon para sa mga mabubuting gawa. So, ang lahat ng mabubuting gawa, pagkat mong tanggapin si Kristo, pagkatapos mong panampalatayanan si Kristo, may pakinabang ating mabubuting gawa. Pero pag hindi mo pa kilala si Kristo, hindi mo pa tinatanggap si Kristo, lahat ng iyong mabubuting gawa ay walang silbi. Nagkakaroon lang po ng silbi ang ating mabubuting gawa pagka po tayo ay tumanggap na kay Kristo Jesus. At tayo ay tumanggap na ng katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So wala nang mabuting gawa na masasayang. Hindi tayo ma-appreciate ng ating kapitbahay, ng ating asawa, ng ating mga anak, ng kaibigan, ng ating kapatid. Subalit ang Diyos ay nililista lahat ng ating mabubuting gawa. Hayaan natin sila kung hindi man kilalanin ang ating mabubuting gawa, but God is those good things that we are doing, sapagkat alam ng Diyos na ito ay bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Go ahead, Kuya Vince, sa sunod. Okay, very nice, diba? Sa Philippians 3:9, Philippians 3:9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Actually, paikot-ikot lang tayo eh. Isa rin naman yung sinasabi natin. Ano? Question na ito, what is the righteousness of the law? Diba? Ano ba yung righteousness of the law? A righteousness belonging to me, a work righteousness, a works righteousness that I can produce. Ano ba yung righteousness of the law? Yun yung righteousness na dahil kay Kristo, na ilalabas natin yung batas na tama. Kanya nga, itong pag-i-explain natin katulad dyan sa mga transgender na yan na maraming Kristiyanong nababaliw. Eh, wag nyo nang baliwin ang sarili ninyo. Nakita nyo yung tao, ang ganda eh. Alam nga namang sabihin mong gwapo siya. Eh, ang ganda niya eh. Diba? Ano, kasi yung iba ang iniisip nila, kinukonsinte. Hindi mo siya kinukonsinte. Ang tamang term dyan, minamahal mo siya. Kasi pag sinabi mong hindi mo kinukonsinte, kinokontra mo siya. Meron bang pag-ibig sa pangongontra? Wala. Unang-una, hindi mo kilala. Hindi mo naman siya friend. Wala ka na established na relationship. Kaya wala tayong karapatang kontrahin ang hindi natin kilala. Kaya wag tayong magfantasya. Wag tayong mag-isip na ang galing-galing natin dahil tayo ay nai kay Kristo. Righteous tayo.
Nagiging self-righteous yan kapag ka ang batas ng pag-ibig ay hindi mo na ilalathala ng tama. Lalabag. Oo, lumalabag na tayo doon sa righteousness of the law. Dahil si Kristo, kung si Kristo ang haharap diyan sa transgender na yan, iko-condemn ba niya? Hindi ba niya i-appreciate yung ganda ng tao? Wala naman tayong pakialam sa effort niya eh. 'Di ba? Effort niya 'yun eh. Wala tayong pakialam sa effort niya. Si Kristo walang pakialam sa effort niya. Hindi issue ni Kristo ang gender ng tao kung anong palagay niya sa sarili niya. Okay? Alam ko yung issue ng palagay sa sarili. Kahit na balibaligtarin ko ang mundo ko nung araw, hindi ko kailanman maiisip na ako ay lalaki. May nagpa-assess sa akin nung isang kahapon. Nagkita kami nung isa kong alaga sa Cagayan de Oro. Nagdesisyon siya, magta-transition na siya. Kasi transgender daw siya. Okay. So magpapa-opera ka na, sabi kong ganun. Gusto mo na magpa-opera? Ay, hindi, ayoko magpa-opera. Naku, hindi pwede, ayoko magpa-opera. Sabi niya. O, edi hindi ka transgender. Kasi ang transgender, kahit na anong gawin mo, masama man para sa iyo, o mamamatay ako, there is a chance na nagpa-sex change ako, mamamatay ako. Pero wala akong pakialam. Hindi ko alam. Although sinasabi ng doktor ko safe yun, aba, tatanggalin yung ari ko. Excuse me. Organ yan. Tinanggal yun. Pwede magkaroon ng komplikasyon, di ba? Kasi wala naman diferensya eh. Wala naman diferensya yung organ ko. Di ba, sana kung may diferensya, walang diferensya, tinatanggal lang. So, merong issue na pwede kong mapasama. Pero wala akong pakialam kasi nga gusto ko maging babae. Yun yung transgender. Hindi mo maaalis sa utak at hindi mo siya masasabihan na siya ay lalaki dahil ako hindi mo talaga kahit harapan mo ko ng sandamakmak na homosexual, i-convict mo ko at kalkalin mo sa akin yan, hinaharap sa akin yan, nakaganyan lang ako nakatungang. Binabato sa akin pero hindi tumatama. Umiiwas na gano'n. Kasi malakas yung pansangga ko eh. 'Di ba? Babae talagang tingin ko sa sarili ko eh. So this is the law. The law of righteousness. Wala ako noon dati eh. Wala ako nung law of righteousness or righteousness of the law. Wala ako noon. Dahil wala naman akong Kristo noon eh. Oh my gosh. Running out of time na. So, hanggang doon na lang muna tayo. Kasi, yung napahaba yung ating usapan. Napahaba ang kwentuhan. Oo, na-excite. Kasi nga, nandyan naman tayo sa righteousness at saka yung grace natin, no? Iaano ko na siya. Itutuloy ko na yung grace, di ba? How could we frustrate God's grace? Ayan. How could we frustrate God's grace? We could frustrate God's grace by trying to be saved by our own good works instead of trusting Christ, His death for us, for our salvation. Iyan eksakto yung sinasabi ko kanina. Di ba? Masyado tayong nagtatrust sa ating sarili. Masyado tayo, masyado. Believe sa sarili. Di ba? Nafa-frustrate ang grace ni God. Nawawala ang grace kasi hindi tayo marunong magbigay ng grace. Pag hindi mo kilala yung tao, bigyan mo ng grace. Di ba? Pwede naman bigyan ng grace. Di ba? Yan nakalagay sa Galatians 2:21. I do not frustrate the grace of God, for it is righteousness come by the law. Then Christ is dead in vain. So kung hindi natin pwedeng ibigay yung grace na yon sa mga unrighteous, para kay pa tayo naging Kristiyano. Dahil pinatay mo lang ulit si Kristo dahil yung kasalanan natin na pagiging self-righteous na akala natin kung sino tayong banal. Hindi.
At yung huling question, the righteousness of God is received as what? A gift. As what? As a gift. Gift. Yes. Romans Ating 5:17. yan. For if by one's offense death reigned by one, much more that which received abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. So si Jesus Christ lang yung gift. Amen. So simplihan lang natin ang buhay Walang natin. iba. Oo, wag tayong masyadong maarte, wag tayong masyadong nagmamagaling, wag tayong masyadong nagmamayabang. Wala tayong ipagyayabang lalo sa harapan ni Kristo dahil paulit-ulit lang natin siyang papatayin. Wag tayong paulit-ulit na pumatay kay Hesukristo. Hayaan na natin yon. So let's pray. Father God in heaven, thank you very much sa aming pinag-usapang na yun, napakaganda. At harinawa sa susunod na aming pakikipagpanayam sa aming mga kasamahan o tagapakinig. Panginoon, ito ay mas magiging maganda. Lord God, we are looking forward to wonderful things, wonderful sessions next time. Dito, nagsimula na kami ng December. Kaya Lord, we pray for the whole station. Maraming salamat sa mga Villafuerte. Maraming salamat sa mga tech natin, si Kuya Serge, si Joy, sino pa yung isa, si Ariel, at marami pang iba. At ang aming mga kasamahan dito na nagpupugay at nagpupuri sa iyo sa salita mo, Panginoon. Maraming salamat sa mga volunteers dito sa istasyon na ito, Panginoon. Bigyan mo po ng kalakasan at i-provide mo lahat ng pangangailangan ng lahat ng mga pastor na nagbibigay dito sa istasyon na ito. Pagpalain mo po ang istasyon na ito ng maigi nang ito ay maging mas maganda at kapakipakinabang sa lahat ng nandito at pupunta sa studio. Thank you very much for sa DWLV, Lord. Maraming salamat sa lahat ng nagsimula nito. At sa panahon Disyembre na ang aming gugunitain ng iyong kapanganakan, Panginoon, hindi man ito ang tunay mong birthday, pero ang importante ay pag-ibayo namin ang kaganapan ng iyong pagkabuhay sa mundong ito. Maraming salamat, Jesucristo, sa katotohanan mo dahil ikaw ay naging kasalanan para sa amin. Maraming salamat po. Lahat ng ito inaalay namin sa iyong matamis na pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen and amen. Amen. Okay. Thank you very much, ate. Yes. See you next week dito sa programang A Day with Ate Grace and Kuya Vince. Yes. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye.